Nakakabata raw ang stem cell therapy na sinubukan na ni dating Pangulong Joseph Estrada at Senate President Juan Ponce Enrile. Positibo raw ang epekto nito kay Era pero para kay Enrile, wa-epek daw. Balita natin ni Sherian Torres. Kung anong bilis ng takbo ng buhay ng mga tao ngayon, siya ring bilis ng dating at palit ng siyensya at teknolohiya. Ngayon, unti-unti na rin umeeksena sa aspeto ng pagpapaganda at pampabata ang tinatawag na stem cell therapy. Ito ay isang proseso kung saan nilalagyan ng specialized cells ang katawan ng isang tao para magamot ang mga nagkakasakit o nasisirang cells nito. Ang stem cell ang pinakapurong cell na may kakayahang makagawa ng mga panibagong cells. Ginagamit din ang stem cell therapy para pigilan ang pagtanda ng katawan ng isang tao. Isang bagay na pinatotohanan ni dating Pangulong Joseph Estrada na sumalang daw sa stem cell procedure nito lang Marso sa Frankfurt, Germany. I saw that yung stem cell is good for the health and rejuvenation. And it turned out to be good. Feel young and naging yung katawan ko maging gumang. Yung memory mo become clear. And ang katawan mo gagaang. 14 na injection daw ang kinailangang kumpletuhin ni Estrada para sa stem cell procedure niya. Di na raw niya matandaan kung magkano ang nagastos niya para rito. Pero magkano man ang inabot niya, di raw siya mangingiming umulit-uli kapag naramdaman niyang kailangan na naman niya ito. Ayos lang usapan. Pero kung kailangan, kung nag-fade out na, pwede kong ulitin. To be a politician or an actor. Kahit na you're an ordinary person, as long as you want to be healthy and look young, Maliban kay Estrada, sumalang din sa stem cell procedure si Senate President Juan Ponce Enrile. Pero di gaya ni Estrada, si Enrile wala raw naramdamang pagbabago sa kanyang pangangatawan. Ang pagsubok daw niya sa stem cell procedure, sabi ni Enrile, ay bahagi ng pakikipagsapalaran din niya sa siyensya bilang tao. Nagpa-stem cell ako. Pero hindi ko alam kung nakatulong sa akin o hindi dahil yung kondisyon ng katawan ko nung bago ako magpa-stem cell ay ganun pa rin ang kalidad o kondisyon ng katawan ko ngayon. Sa isang klase ng procedure na tinatawag na full-body anti-aging infusion na nakuna noon ng programang Kapuso Mo Jessica Soho, kukunan muna ng bone marrow ang isang pasyente at sa marrow ihihiwalay ang stem cells mula sa red and white cells. Saka ituturok ang naturang stem cells na kayang gumawa ng halos 200 milyong bagong cells na iikot sa katawan ng isang tao. We discovered that with the placement of stem cells in certain targeted regions, we can reverse the effects of aging. For example, when we have damage to our joints, if the damage is a certain type of damage, we can use stem cells to inject into those joints, and it actually replaces damaged tissue. It heals the tissue. Tinutulan ng pro-life groups ang stem cell therapy noong una ito'y pinakilala sa publiko. Sa embryo kasi noon kinukuha ang stem cells na pumapatay raw na embryo sa sinapupunan. Naging mainit itong usapin sa Amerika. Nito lang nadiskubreng maaari din pala makakuha ng stem cell sa bone marrow at sa umbilical cord ng sanggol. Sherian Torres, GMA News.